Señor Simón. Kung totoong mahal mo ko, hindi mo ko hahayaan magpakasal ng tayo sapagkat hindi ibig siya mamahal. Pagkakara, gusto ko magpakasal ka ni Nares para sa iyong unang kasal. Nagpagmutong maraming pagkakas. Kaya namin magpasal ng tayo. Gusto mo Maraming salamat sa kailangan ng maaari ko. Hindi ko naman ang ayaw ko ay makaya sa pagtulong. hindi ako payag na ikaw ay maging isang mali. Dalawa ang aking pagpipilian. Mamatay o magpagsa sa Panginoon. Mamili ka sa dalawa. Walang magagawa di pati damaso kundi ko pa rin ang hiling ng dalaga na pumasok sa kumbento. Ang ganda ng kwentong pag-ibig, ngunit kung saan siya ngayon. Saan pa ba? Hindi sa kumbento. Ay nako, ay bagalang takbo ng proyekta. Mababaw siguro ang ito. Sa bagay, wala na kang matinong lawan. Tayo maaaring gawin kung nagtuloy lang. Ayaw ko sana putrayin ang sasabihin mo. Kung bago na ito, ay kaya natin malabasan. Kung gusto tayo ng pagbabago. Mapapabilis ko ang ating pagbabago at wala na mababago. Hindi ako sangayon sa iyo, Senyor Simon, sapagkat maraming pera ang kailangan saan sulit ang mga salapi. Hindi natin kailangan ng mga salapi. Pagawain ang mga bilanggo nang sa gayon ay walang salaping kasahin. Hindi sapat ang ating mga bilanggo at kung gamitin natin ang ating mga bilanggo, siya ang magkakaroon ng katulungan. Hindi ako naniniwala. Nagkasaba ang bayan ng Ehipto. Nagkasaba ang mga bilanggo mudyo laban kay Titus. Akala mo ba maalam ka sa kasaysayan? Doon gusto doon. Hindi kayo mga Ehipto o Podyo. Ay nako, napakawalang kwenta mong kakusap. Kaya nilipagawa ang Akademya ng Wikang Estila, Kapitan Basilio. Ano mo nasabi niya? Bibigyan natin si Padre Irene ng kabayo at nangako siya na magkipagkita kay Kapitan Hira at ng mayamang si Maturay ay nangako na ibigayatan ng pambahan. Bakit ko pipilit ang ating nasa wikang Kastila? Sa panahon ko, pinag-aralan ay labing at Si Kapitan Basilio nga naman mas pinapahalagan yung modernisasyon. Ganyan talaga ang may plan. Kaya nga pala, anong sinabi na yung iluhin si Padre Florentino tungkol sa inyo ni Paulita? Sa totoo lang, sang-ayon naman siya. Palagi niyang binabanggit sa akin. Yung hindi lang magandang masasabi kay Paulita ay ang kanyang tiya, si Donya Victorita. Oo nga no, nais ba niya ipahanap sa inyo ang kanyang asawa? Oo, hindi mawala sa akin ang aking pinakamahal. Pero sa totoo lang, si Don Tiburcio ay nagtatago kasama ang aking. O Senyor Simon, ito si Isagan. Senyor Simon, ang mang-aalahas. Pubusan ang masasamain ng aking sasabihin, Ginoong Isagan. Subalit,
Mahirap ba sa inyong probinsya ang bumili ng alahas sa akin? Hindi kami bumibili ng bagay na hindi kinakailangan. Yan ang aking dahilan kaya hindi kami nandito. Tingin ko dapat tayong uminom ng alak para sa pag-unlad ng iyong probinsya. Salamat, Senyor. Ngunit hindi ako umiinom sa kanya. Isa galing, ayaw mo ba sa kanya? Hindi ko alam, Basilio. Pero sa tuwing nakikita ko siya, bumibigat ang aking pakiramdam. Dapat tayong matakot sa kanya dahil siya ay malakas sa tao. Ang kanyang mga kamay ay isang hinirang. Talaga, Oo, sabi ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang mga kaaway. nakita niya kaya si Kapitan Chavo. Oo, kasama niya pagdating dito kaya pinaghihilalaan siya. Hindi ako papayag na magpapaalila ka. Ako din, Lolo, pero ito lang ang tanging paraan para makabayad tayo kay tatay. Bakit hindi mo na lang kaya ibenta ang ibigay na lakit sa'yo ni Basilio? Hindi ko kayang gawin yun. Magpapaalipin na lang ako kasi ibalik ang alakit mo. Nahabag-tabag ang buhay ng aking anak na si Tales. Binalaan ko na siya sa pagiging kurap ng mga fraile. Namatay ang kanyang asawa at nakatakas si Tano. At ngayon, ikaw, Hudi, gusto mong mapaalipin kay Herman para lang pantubos sa iyong ama. O aking ito, huwag mo masyadong gagamin ang aking mga ginagawa para ito sa kapakanan ng aking ama. Sa kami napakabuting anak ako. Pintas ng pamilya sa kalilipas, ngunit alala ng pinatid ay sariwa pa. Aking ina si Sisa na nabalimo, at ang kapatid na si Crispin na namatay, buong buhay, puno ng pagdurusa at kalungkutan. May ikaw malapit. Si Senyor Simon, anong ginagawa niya dito? Parang napaka-imposible, pero baka totoo. Diyan ka lang sa kinatatayuan mo kung ayaw mo mamatay. Kung naalala mo, nagkita na rin tayo noon dito. Ngayon, kilala mo na ako. Lahat ng tao naniniwala na patay ka na, gusto mo ipay. Ang iyong natuklasan ngayon, Basilio, at dapat walang makaalam at ikaw lang, kundi maaaring ikamatay ko at ikamatay mo. Wala kong balak na ipagkamulo ka, Senyor. Ang iyong lihim ay hindi malalaman ng iba. Aasahan ko ang iyong sinabi, Basilio, dahil parehas tayong may tutol sa lipunan. Ang iyong ina na nabaliw dahil sa kasakiman ng Espanya at ang iyong kapatid na pinatay. Umalis ako sa bayan upang magpayaman at may paggiganti kayong lahat. Parehas tayong pinaglalaban ng katarungan, kaya dapat tayong magtutulungan. Ika'y nag-iisa lamang. Masyadong malakas ang hotel. Paano mo magagawa ang iyong pagkiganti? Naglakbay ako upang maging mayaman. Nakikita ko ang kanilang kalagayan, pang-aabuso sa kanilang kasamahan, na minsan ay nagisama ako. Bakit? Pagdating ng araw, nakikita ko na ang nang-aabuso at ang nasasaktan ay magiging magkasamahan sa araw ng hukom. Kaya pagdating ng araw, maaasahan ko ba ang iyong tulong, Basilio? Mapipigil iyo. Ngunit kinakailangan mong tagihan. Hindi ako isang politiko. Nais ko lamang na maging magagamot. At iyon ang dapat kong gampanan. Bago gamutin ang mga ngayan, gamutin muna ang bayan. Nakakaya mo isara ang iyong mga mata na ang iyong ina at ang iyong kapatid ay namatay dahil sa kasamaan ng Espanya. Matagal na silang patay. Pag sumama pa ako sa inyo, mabubuhay pa sila. Ang iyong bayan, hayaan mo na lang. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nag-aaral ng pag-ibig. Naniniwala ko na sa katarungan ay ang ating bayan ay makakawala. Ang katarungan ay makakamit sa isang matutuan na laban. Magkaiba tayo ng pananaw, Senyor. Ika'y may sariling kapatan, Basilio. Hindi na kita akitin na maniwala ka sa aking pag-iisip. Ngunit, kung magbago man ang iyong isipan, ay puntahan lamang ako sa aking tahan. Huwag kang mag-alala, Lolo. Hindi naman gaano kalayuan ang mga natin siya. Dahil dito naman kita ang sinabi. Pag dumating ng aking ama, pakisabi niyo pumasok ako sa convento. Sige, alis na po ako. Oo nga, ano nangyari sa kanya? Bukas ang aking bahay para sa iyo, Senyor Simon. Maraming salamat, Kapisang Tales. Ang aking paglalakbay ay magpapatuloy hanggang San Diego. Ngunit, sapat na ba ang aking revolver para sa mga Guardian Civil? Hindi ko alam, Senyor. Ang kanilang revolver ay malalakas. Tama, ngunit kaya ko silang talunin. Nakikita mo ba ang salamin iyon?
Kahanga-hanga, ang iyong revolver ay simple at malakas. Nabili ko ito sa ibang bansa. Kung may ginagustuhan ng kapapakalitan, kaya tataasan ni Simon ang presyo. Tama, matalas ang kanyang isip pagdating sa negosyo. Ito ang unang pagkakataon na ipapakita ko sa inyo ang kayamanan. Napakalan ng diamante at mga rubis. Ang kayamanan ito ay dakot na maaaring ikasira mo ginansinan sapagkat ang presyo nito ay dakot ng ating bayan na may uwing luwaan. Tama si Sir Simon. Tama, ang kayamanan ay maaari maging dahilan ng mga masasamang bagay sa buhay. Ako rin nagbibili ng alas at nagbibenta. May maiaalok ba kayo sa akin, Kabisang Tales? Wala akong mayalok sa iyo na alahas, Sr. Simon, sapagkat ang mga alahas na iyon ay natago na ng anak ko at naibenta. Mali ka, Kabesang Tales. Mayroon itinira si Huli, ang lakit na ibinigay sa kanya ni Basilio. Ang lakit na iyon ay mahalaga kay Huli. Sa totoo lang, mas pinili niyang magpaalina kaysa mahiwalay sa lakit ni Maria Clara. Maria Clara? Oo, Sr. Simon. Paano napasa kamay ni Basilio ang lakit na iyon? Ang kwento ay binigay ni Maria Clara sa tao may kwentong dahil sa awa at yung taong yon ginamot ni Basilio at ginamit ang lakit bilang pambayad niya. Kabisang Tales, hindi ko pa nakikita ang lakit na iyon. Ngunit gusto ko siyang bilhin sa halagang 500. 500? Kailangan ko muna ang kausapin ng aking anak, Sr. Simon. Babalik ako bago bumili. Ako'y maghihintay, Kabisang Tales. Sabi mo ka, anong napapatagal sa kanya? Magsiyahan tayo dahil tayo magtatagumpay. Anong ibig mo sabihin, pakarain? Nagkita kami ni Padre Eric kanina. Sinabi na sa akin na ang kanyang panukala ay pinag-usapan ng isang linggo. Kasama na doon sila Padre Silvia at Padre Camora at ang mga alas. Pinutol ni Kapitan General ang pito sa pilyon at pinaangat ang usapang pang-edukasyon. Doon natin malalaman ang resulta. Hindi ba matagal yun? Ayon sa sabi nila, ngunit dahil sa saya ni Padre Erin ay kaya niyang paandarin ang buong usapin at si Don Custodio ay siyang magdadala ng pasya. Sa iyo sinabi, sa kanyang palad, ang bilis ng pinagdala. Tama, dahil nangako siya sa atin na tututurin yun. Si Ginoong Pasta ay isang abogado. Kaya niyang hikayatin si Don Custodio at siya ay Indio at matalik na kaibigan ng akin. Marunong ka na magsalita ng wikang kasutla. Hindi ka na kinakailangan pang paaral. Hindi ako narito para sa akin sarili. Nandito ako para sa akin estudyante sa akademya. Sa pagdating ng araw na ito yung sundana, maibibigyan mo din ang ating mga sundana. Ng panahon, kundi ng aking po. Ikaw ang papaalala sa akin. Napakadaming bayarin, ngunit kaunti lang ang nagbabayad. Kahiya-hiya. Kailangan ko ng pera. Akala ko ba binayaran mo na ang 9,000 mong utang sa akin? Babawasan ko na lang ang 9,000, gagawin ko 7,000. Nakakahiya naman kung malugi ang negosyo mo ng dahil sa akin. Salamat. Sa isang kondisyon. Ano yun? Itatago ko ang mga armas sa iyong tahanan para may tago. Huwag kang mag-alala sapagkat ilalabas ko ito minsan-minsan. Kailan magsisimula ang palabas nito? Ako'y naiigit na. Pati na rin ang sa balwagang ito. Pasensya na. Kailangan ding ipairalan ni Sagani. Hindi din dumating sa Bitan General. Paulita, anong ibig sabihin nito? Kamusta ka na, Basilio? Senyor Simon, hindi ko napansin ang iyong pagdating. Ayos lamang ako. Ngunit ang sakit ni Kapitan Tiago ay lalong lumalala na, dulot ng mabilis na pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Paunti-unting nilalason? Parang ang bayan. Makinig kang mabuti sa aking sasabihin, Basilio. Kakaunti na lamang at magsisimula na ang magsikat. Senyor Simon, di ba't sinabi ko na sa inyo dati na wala akong balak makisali sa politika? Andito ako para piliin ka. Sa kamatayan o sa magandang kinabukasan. Kung kami ay magtatagumpay, lahat ng tao na di sumang-ayon ay tataguri ang kalaban. Kamatayan, umagandang kinabukasan, tiyak na bangin yung pagtatagumpay? Tadeo, anong nangyayari dito? Kagabi ay may mga paskil at nagkaroon ng kaguluhan. At mukhang masaya ka. Malamang dahil walang pasok sa isang linggo. Juanito, anong nangyayari dito? Bakit akong tinatanong mo? Wala akong kinalaman. Isagani, alam mo ba kung sino nadikit ng mga paskil na iyon? Wala akong pinalaman. Bakit tayo imbestigahan ang pangalan nito?
Ayon sa nabalitaan ko, nakabilang guro si Basilio. Paano ang kanyang mga kasamahan? Lahat sila ay nakalaya, ngunit dahil namatay si Kapitan Tiago, wala nang tutulong sa kanya upang makalabas. Ano ang nararapat kong gawin? Tulungan mo ako, Hermana Bali. Pakiusap. Malapit ng kasal. Talaga? Akala kong mapapangasawa niya si Isagani. Akala mo naman di mo kilala. Yan si Paulita Gomez. Nais niya na malambot na tama kaysa magtiis sa balik. Eh di sino? Si Walito Pulaes. Sigurado ang kasal ni Sagani at Paulita ay tiyak na inarte. Paano mo naman nasabi? Dahil sa kumakalat na balita na maghahagi si Simon ng brilyante at alahas upang handog sa bagong kasal. Kay Sorte naman yun ito. At kay Malas naman kagana. Paulita, totoo ba? Sabihin mo sa akin ang totoo. Totoo ba ang balibalitang ikay ikakasal na sa iba at kay Juanito pa talaga? Isagani, patawarin mo ako. Hindi ko nais na masaktan ka. Ngunit ginawa mo na, Paulita. Walang katotohanan iyon. Hindi ba sabi mo hindi ka magpapakasal sa iba? Patawad, Isagani. Tama na. Hindi na kita mahal. Maghiwalay na tayo. Di ba sabi mo sa akin, ako'y nagpapasaya sa iyo? Sabi mo pa nga. Isagani, ayoko na. Hindi na kita mahal. Nakakapagod kang mahalin. Paulita, aking sinta. Mahal na mahal kita. Hindi ko gustong mawala ka sa akin. Magpapakasal ako kay Juanito. Paulita! Juanito, tatanggapin mo ba na maging kabiyak na iyong puso si Paulita? Opo, Padre. Paulita, tatanggapin mo ba na maging kabiyak na iyong puso si Juanito? Opo, Padre. Tinano ko itong lahat. Bumalik ako upang magganti sa mga taong umapi sa akin. Patawarin ka na, Panginoong anak. Palagi mong tatandaan na ang buhay hindi palagi masaya. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ako pinaparusahan. Hindi ka niya pinipurusahan, anak. Maraming salamat, Padre, sapagkat ako namamatay ng mapayapa. Ang kayamanan ay isang naghihiyasat sa lahat ng tao. Ito ay nagpapabulag at nag-uudyot na gumawa sila ng kasalanan. Kung may tao may nangangailangan, mas malinis na hangarin, ipaghintulot ng Diyos na ikay matagpuan. Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat, kung saan hindi makapalugit ang kasamaan. Kamu taruh lima. Kamu ang sa mga lima, mabata.